mga daddy, mga papang, mga mamang, mga lola at lolo, ate at kuya. Eto na nga ang aking recipe natin na ekonomiko at napakasarap din. Siyempre, ang aking meatballs with tomato sauce. At pwede rin naman na pwede nyong gawing sauce or salsa dito ay ang sibuyas. Gagawa din ako ng video na ganun guys kung paano gumawa ng sauce na sibuyas na napaka super super duper sarap. Kahit anong pwede nyong isawsaw doon ay napakasarap talaga naman. At hindi lang yon, pwede rin ang karne, pwede rin isda, vegetables, basta super duper. At eto na nga, nako guys, tingnan nyo naman ang aking padkadkad ng ating carrot. Siyempre binilatan ko muna yan, hinugasan. At ang dalawa lang na sanahorias or carrots ang aking nagawa dito, nagamit dito sa ating sa ating meatballs ngayon. Kasi nga guys, ay tama lang naman to, 'di ba? So hindi naman siya super duper laki yung ating carrots. At hindi rin naman super maliit. Katamtaman lang guys ang ating ginawa dyan na kinadkad na carrots. So guys, alam nyo, hindi ko alam kung anong gagawin ko talaga. Masakit sa kamay yung ganitong kadkaran. Tsaka kasi ang nilalagyan ko ay bowl siya na malaki. So hindi ko alam kung anong posisyon ba talaga ang gagamitin ko dyan or anong gagawin ko kasi super duper nahihirapan ako. Pero carry lang yan guys. Alam nyo naman tayong mga mommy, mapara-para-paraan, 'di ba? So, eto na nga at kinakadkad itong ating carrots na super duper na masakit sa kamay talaga. Grabe. Tingnan nyo naman yung muskulo ko dyan. Talagang pinaghandaan ko yan, guys. Grabe. Super duper. Sinimot-simot pa. Nako, grabe talaga ako. Yan na nga ang ating nakadkad. At syempre, kalahating sibuyas lang ang ginamit ko dito, guys. Kasi malasa din naman yung ating meatballs na gagawin, 'di ba? At syempre, hiwa-hiwain din natin siya dyan na maliliit. Super duper liit. Kung gusto nyo, tadtarin nyo ng malaki muna, saka nyo tadtarin ng maliliit. Pero mas gusto ko to guys kasi mas na gagawa kong paliitin ng paliitin yung ganitong style ng aking paghihiwa. Kaysa pag super duper na maliit na kwadra-kwadrado muna. Tapos sa kanyo tatadtarin, matatagalan kayo guys. Kaya mas magandang ganito na lang, unahin nyo na lang yung ating sibuyas kung paano maghiwa ng maliliit. At yung kalahati ng ating 500 grams na karne pikada or karning giniling na ginamit ko doon sa ating imbutido ay ginamit ko na ngayon dito sa ating meatballs. So, 250 grams na lang to guys. Okay, nilagyan natin ng paminta, durog at bawang na durog na dry. And then, lalagyan din natin siya ng isang kutsaritang asin. Yan. Pagkatapos, siyempre, ang mantika para mas maganda siyang hawakan at ibabilog-bilog dyan, guys. Siyempre, lagi natin gagawin yun kapag tayo ay gagawa. Hindi ko to siya lalagyan ng harina or kaya breadcrumbs kasi guys, ang aking truko o yung aking trick o paggawa ng meatballs ay super duper delikado. Kumbaga is hindi siya, wala siyang madaming mga etching-etching. Kasi ang iba, nahihirapan sila gumawa ng meatballs kasi hindi nila napapabilog or nadudurog daw. Ako, hindi na ako naglalagay niyan, guys, ni itlog. Pero bakit buong buo ang aking meatballs? Kasi guys, ang paggawa naman talaga ng napaka-healthy na karne or may vegetables man yan, ay ito, super duper talaga. Hindi siya didikit sa kaldero o sa kawali.
Basta ang gagawin nyo ganito ng paggawa ko. Ito ang aking truko kung paano. So, ito na nga, ipapakita ko sa inyo. At naglagay ako ng mantika sa kamay para hindi siya magdikit-dikit. At kukuha ako dyan ng konti lang na karne or ating gagawing meatballs. Pagkatapos, ganyan lang siya, oh. Pipindutin ko siya sa kamay ko ng, kumbaga, ipupush mo siya. Diba? At saka mo siya bibilog-bilugin sa inyong kamay. Ganyan lang yan, guys. 'Di ba? Depende sa laki or sa liit na gagawin yung meatballs. Okay. So, ako naman kasi, maliliit lang siya. Hindi naman super laki, hindi naman super liit. Kumbaga, katamtaman lang siya, guys. Dahil, kumbaga, parang bawat isang subo, ganun lang yun. Yan lang. Hindi naman super laki, hindi naman super liit. So, ganyan ginagawa ko, guys. At marami ng kantidad ang nagawa kong meatballs. At alam nyo ba, guys, ang paggawa ko nito, yung kaldero na hindi dumidikit o sa kawali, lalagyan nyo siya ng konting mantika. Yan. Tapos, paiinitin nyo muna siya na mainit na mainit. Okay? Yan, gagawin nyo yan. Pagkatapos, ilalagay nyo na yung karne. Dahan-dahan yan, ganyan. Pagkatapos, hahaluin nyo siya ng mismo yung kaldero, imumove mo siyang paunti-unti. Tapos, tatakpan nyo siya. Okay? Ngayon, pag ganyan na ang kulay niya, titingnan nyo muna. Yan, igagalaw nyo ulit siya ganyan. Imumove nyo ulit siya. Isishake nyo ulit siya. Okay? Tapos, pag nagawa nyo na yan, tatakpan nyo siya ulit at ibababa nyo na yung kanyang temperatura, yung apoy. Okay? Ganyan guys ang aking paggawa ng meatballs, 'di ba? Yung iba magagawa pa ng harina, magagawa pa ng itlog, magsasawsaw pa doon. Nako guys, mas mahirap 'yun kasi doon mas lalo kayong tataba, marami pa masusunog, mapait. Yun, delikado yun. Mas magandang ganyan na lang ang gawin nyo. Napaka-healthy nitong ginagawa ko, guys. Hindi nasusunog, wala pang pa-etching-etching, napaka-ekonomiko, napaka-daling gawin, hindi kayo mahihirapan ng gumawa at napaka-simple at tingnan nyo naman ang oras. Yung tinitingnan natin dito yung oras. At saka dito, nagugas ako ng 4 na patatas na hindi naman super liit, hindi naman super laki. Katamtaman lang yung ating patatas dyan, guys. Tingnan nyo yung aking pagbalat. Super madali yung pagbalat na ganito, guys. 'Di ba? Ganyan. So, paggawa nito, ang pagbalat nito, ang paggamit nito is sa una, hindi mahihirapan kayo. Pero pag nasanay na kayo, guys, mas madali itong gawin ang pagbalat na ganito. Mas madali. Mas nakokontrol nyo ng maayos yung inyong kamay at yung kutsilyo. Hindi kayo masusugatan. So, ganyan na nga ang gawa ko sa aking hiwa-hiwa ng patatas. Diba? Napakadali. At yan na nga, tingnan nyo naman. Diba? Hindi siya dumidikit, guys. Tingnan nyo, ha? Nagto-toasted na siya yung ating, tingnan nyo, yung karne. At nagiging orange na siya kasi yung ating carrots dyan, guys. Yan. Olive oil ang nilagay ko dyan na konti lang. Super duper. Pero tingnan nyo, lumabas yung katas ng ating carrots at yung ating mantika na inilagay natin kanina dyan, di ba? So, yan lang. At syempre, babalik na rin natin yan paunti-unti. Yan. Pagkatapos takpan ulit natin. And then, pag alam na natin, pag lumipas na yung 20 minutes lang yan guys ha, yung paggawa ko dyan ha. Ilalagay na natin yung ating patatas. Yan. Pagkatapos, ilalagay ko yung isang tomato sauce na break na ganyan. Siguro mga 150 grams lang yan guys. Yan. Tapos, yung aking chicken cubes, siyempre, hindi mawawala. Hindi na rin ako naglagay dyan ng asin guys kasi 'di ba may asin na yung ating karne. Yung ating karne ng giniling at saka yung vegetables. And then naglagay ako ng isang kutsara na asukal para mabalance yung ating lasa. At super dyan lumalabas yung lasa ng ating pagluluto. Syempre pag may kaunting asukal.
Guys, super duper. Kaya yan ang aking truko. So, aparte naman dito, nag-request yung anak ko na sa kanya daw ay macaroni bukas. Pero nag-prefer na rin ako dyan, guys, ng kanin. Naluto ko na rin. Pero ang sabi niya sa akin ay para yung macaroni ay doon sa embutido de carne. So, konti lang ang ginawa kong macaroni dyan, guys. Super duper. Kaunti lang talaga. Yan. So, yan ang request ng aking kayamanan ng aking anak. Kaya yan. So, inalo-halo ko siya pero super duper mainit na yung tubig. Pagkatapos, hahayaan ko siya ng 10 minutes, guys. Kasi depende sa pasta ng marka na ginagamit ninyo. Hindi yung 8 minutes kasi sinabi ni Poncio Pilato or nakalagay dito is 8 minutes. No, guys. At hindi rin masarap ang macaroni pag super duper matigas. Hindi siya magandang kainin, hindi siya masarap kainin. Kahit na anong itimpla ninyo, guys, kapag hilaw ang inyong macaroni or matigas ang inyong pasta, hindi po siya masarap kainin. Hindi susuot diyan yung ating panimpla na napakasarap ng ating sauce. Kaya yan, hinugasan ko na nga siya, guys, ng malamig na tubig para hindi siya magdikit-dikit, okay? At lalagyan ko siya ng mantika dyan, guys, para hindi siya magdikit-dikit lalo kasi ilalagay natin siya sa refrigerator. And then, para tumagal ang kanyang buhay, ganyan ang ginagawa ko, guys. Habang basa-basa pa siya, lagyan nyo na siya ng mantika. Yan, ganyan. Para ma-preserve nyo siya ng matagal. Okay? And then, kapag iinitin na yan sa microwave or sa kawali man o anong paman, ilalagay, nawalan ako ng guys, ng hangin. Matagal ang kanyang buhay at masarap. At yung kanyang texture ng pasta ay yun pa rin. So, ito na nga, guys, ang kakainin ng aking kayamanan ngayon sa Bellevue for today. At yan, tinikman ko, super duper. Tingnan nyo, umuusok pa, diba? Pati yung kanin mainit, pati yung kanyang ulam mainit. Kaya super duper. Nagamit ko lang dito, guys, na minuto ay 40 minutes. Kasi alam niyo naman tayo mga nanay, matipid sa oras, matipid sa lahat, diba?